Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, ganap ng alas 10:20 ng umaga, oras po rito sa Pilipinas. Kaya ang aming pong pagbati, saan man kayo naroroon sa mga bahagi ng mundo, umaga man, gabi man, o hapon man nyo kami nasusubaybayan dito sa ating programang Global na Tayo. Ang Global na Tayo program ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Services, Bureau of Broadcast Services, ng ating pong ikang BBS. And of course, nasa ilalim po kami ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng inyo pong Facebook, sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming for our real-time broadcast, audio broadcast. Kung wala pa po kayo niya, kinakailangan mag-download po kayo. Download nyo po yan. Sa inyo pong, kung kayo po may smartphone, pwede rin po. Kung kayo may iPhone or Apple phone, pwede rin po. Pumunta lamang po kayo. Kung kayo may smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. At kung kayo may iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. At doon sa browser, type nyo lamang po eVox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag nakita nyo na po yan, i-download nyo lang po. At pag na-download nyo na, i-tap nyo lang yung icon at makikita nyo na po ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon at masusubaybayan at mapapakinggan nyo na on real time ang mga programa dito sa himpilang ito. Alright, at kaya po lagi naming paalala, please like, follow, share, and subscribe sa ating pong mga official social media platforms. Sa ating Facebook page, of course, sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page, sa ating YouTube channel, and of course, laging sumubaybay sa ating live audio streaming. Yeah. Kasama pa rin natin ating global team, of course, sa Master Control, kasama natin si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast si Hero, and of course sa live audio streaming kasama natin si Leo at saka si Jerome, ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Mahalaga po rin ang pag-uusapan natin sapagkat nakatutok pa rin tayo dito sa kababayan natin na si Leia Mosquera. Sino si Leia Mosquera? Si Leia Mosquera po ang ito pong Filipina caregiver na kinumpirma na po ng ating Department of Foreign Affairs maging ng Department of Migrant Workers na pumanaw na sanhi po ng kanyang mga natamong ikang sugat, pati epekto sa kanyang katawan ng mga naging pag-atake ng Iran sa Israel. Matatandaan po ninyo yan. I think ito pong itong nakaraang Hunyo kung saan nagkaroon ng maigting na palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at ng Iran. At isa po sa mga tinamaan dito ay yung pong isang kinalalagyan ng ating kababayang si Leia Mosquera. Okay? Na ospital po siya at tinutukan naman po siya, hindi siya binitawan ng ating embahada sa Israel, maging ng DMW at maging ng Israeli government. Ibinigay po lahat sa kanya ang medical na atensyon upang masagip ang kanyang buhay. Kaya lamang sa kasawiang palad, pumanaw na po itong ating kababayang si Leia Mosquera. At mamaya makakausap po natin ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para po malaman naman natin ang mga tulong na ihahatid o ibibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng OWA para sa ating kababayang si Leia Mosquera at sa kanyang pamilya. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alright, nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service, ang overseas station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating pong butihing administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Walang iba si Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Magandang umaga po, Administrator Kaunan. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay po sa atin ngayong umaga. It's nice to hear your voice again, Administrator. Ano po, last time na narinig ko ang inyong boses doon pa sa kabilang stasyon sa Radyo Pilipinas, doon sa programang Tahanan ng OFW. Ayan, okay, sige. Pero nice to hear your voice again, Administrator. Alright, Administrator, confirmed na pumanaw na itong ating kababayan na si Lea Mosquera, yung Filipina caregiver na ika nga po na ospital, tinutukan sa ospital sa Israel dahil nga po sa mga injuries na natamo niya dahil sa airstrikes ng Iran. So, sa kasalukuyan po, kamusta po ang pakikipag-ugnayan ng OWA sa pamilya ni Lea dito sa Pilipinas? Administrator? Okay, balikan natin si Administrator Kaunan. Nasa line pa ba si Administrator? Okay. Administrator? Alright. Sige. Well, sige. I-re-establish lang natin ang ating communication with Administrator Kaunan. Samantala, ilan munang paalala? Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Alright, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Global na Tayo at nasa linya na po muli natin ang ating OWA Administrator, Patricia Yvonne Kaunan. Administrator, magandang umaga po muli. Sir Ray, magandang umaga. Pasensya na ho at Opo. medyo magulo yung linya. Pero okay na po ba ngayon? Okay na po, Administrator, loud and clear na po kayo, Administrator Kaunan. Alright. Yes, Sir Ray. Nakikiramay po tayo ang buong pamahalaan, ang OWA, DMW, ang DFA po sa pagpanaw po ng ating kababayan na si OFW Lea Mosquera sa Israel ho, no? Kami po ay nakikipag-ugnayan from the very beginning naman po nung nangyari po ito. Meron po kasi siyang kapatid na nandun din sa Israel, si May Joy, na isa ring caregiver doon na ating kababayan. At kami rin po, yung pamilya niya dito sa Pilipinas, nakikipag-ugnayan rin tayo. Tayo po talaga ay nalulungkot doon sa nangyari kay OFW Lea.
medyo naging critical ho talaga yung kanyang mga injuries dahil ho dun sa nangyari doong pag-atake at pagbomba dun sa mismo kung saan siya tinutuluyan niyang flat, no? So talaga pong sinubukan ho lahat ng mga doktor sa Israel ang lahat na magagawa nila, pero yun nga po, unfortunately ay pumanaw na po yung ating kababayan. Alright. So sa kasalukuyan po nasa Israel pa ho ang labi ni Leah, administrator. So when do we expect na maibalik yung labi niya dito sa Pilipinas? Sa pag-imporma po sa atin na ating embahada, meron pa po mga 3 araw po ng pagpoproseso po na mangyayari. Pero inaayos na rin ho yung kanyang mga dokumento kasi po nangyari dahil nga nabomba po yung kanyang flat kung saan siya nanunuluyan, pati po yung kanyang passport at iba pang mga gamit nawala na rin po, nasira. Kaya inaayos namin yung mga papel, pero as soon as possible po, siguro po within 1 week or so, sana ho ay mabalik na ho natin. Kung hindi man po, as soon as makuha natin yung mga dokumento at clearances. So may kapatid po siya na nagtatrabaho rin sa Israel. Kasama rin po bang maghahatid itong kapatid niya pabalik dito sa Pilipinas yung labi? Yes po, kasama po si Major, yung kanya pong kapatid, pag-uwi. So yan po ay ina-arrange na po ng ating embahada, ng ating Department of Migrant Workers at tayo po sa OWA. Ayun, okay. Now, ito bang si Leah may pamilya, sariling pamilya, administrator? Sa pagkakaalam ko po, wala pong asawa si OFW Leah. Ngunit meron po siyang mga kapatid at yun po mula umpisa ang nakikipag-ugnayan po sa atin patungkol po doon sa naging kalagayan ni OFW Leah. So, paano po itong mga assistance na ibibigay for Leah? So, diretso na ito sa mga kapatid, mga pamangkin. Ganun po ba yun, administrator? Yun po, kung sino po yung kanyang next of kin. Usually po, syempre po, pag may anak o asawa, yung ating pong yumaong OFW, doon po natin ibinibigay. Kung hindi naman po, yung kanya pong magulang, or kung wala na rin po, yung kanya pong kapatid. So this will be determined by our regional offices po, kung saan po siya dadalhin, at kung saan siya ililibing. Yung assigned regional office po nagde-determine kung sino po yung legal na magiging next of kin po niya na tatanggap ng ating mga assistance po. Excuse me po. Matanong ko lang, administrator, taga saang probinsya ba itong si Leah? Sa pagkakaalam po natin sa Negros po, sa Negros. Region 6 po ang may cover po sa kanya. Okay. Now, administrator, ano ba ang mga available na pwedeng ibigay na assistance o tulong dito sa mga naiwanan ni Leah? Si Leah po ay makakatanggap, una-una ho sa Department of Migrant Workers, makakatanggap po siya ng 100,000 pesos mula sa Action Fund. Pagdating naman po sa OWA, makukuha niya po yung death benefits po natin. Sa kaso po niya, accidental po siya, kung makakakuha po siya ng 200,000 at saka 20,000 po na burial benefits. Pero hindi pa rin, ang pagkakaalam po namin, nagkaroon kami ng chance ng pagkausap ni Secretary Hans, dahil kung maaalala nyo, Sir Ray, dati nagkaroon ng, meron din tayo mga kababayan na namatay noong last year po, noong umatake. Una yung mga Hamas. Yes, Alala niyo ho yun? Oo. Malaki ho naging tulong ng gobyerno ng Israel. So, yun din po ay tinitingnan natin kung ano magiging tulong din nila. Pero on the part of the Philippine government po, nakaset na po yan na benepisyo na ating yumaong OFW na kababayan. Well, that's true. Administrator Kaunan, talagang yung yung relationship ng Israeli government sa mga kababayan natin nagtatrabaho, particularly caregivers, parang napakahalaga sa kanila. Lalo na nung pinakita ng ating mga caregivers, yung katapangan at loyalty ng ating mga Pilipino dyan nung humatake
itong mga rebelde, itong mga kaaway ng Israel at nag-cross border at maraming napaslang nga ng mga Israeli pero hindi iniwanan ng ating mga Filipino caregivers yung kanilang mga ward. Kaya ganun na lamang ang importansya binibigay ng Israeli government sa kanila. Totoo po yan, Sir Ray. Ako po unang-una ho sa lahat, napakaganda ng ating relasyon sa Israel, no. Matagal na ho tayong magkaibigan na bansa. At alam niyo ho, kitang-kita namin na yung ating mga kababayan na OFWs talaga naman pong binibigyan din nila ng halaga yung kanilang trabaho at yung kanila pong mga inaalagaan doon, lalo na po yung ating mga OFW caregivers na anunsyo nga ho natin dati na 30,000 nga po, over 30,000 ang Pilipino sa Israel. Pero base ho sa aming bilang, wala pa pong 1% ang tumawag sa amin at nagpapatulong na umuwi. So it only shows, Sir Ray, na talagang maganda ang kanilang kalagayan doon sa Israel. Yes. Unfortunately nga po, dito sa ating kababayan na si OFW Leah Mosquera ay hindi ho, siguro unfortunately ay natamaan po talaga yung kanyang tinitirahan at hindi ho siya agad nakapunta doon sa bomb shelter. Kaya talagang nalulungkot tayo. But from the beginning, tayo po ay talagang nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya. At ngayon ho, we are processing yung repatriation ng kanyang remains pabalik po dito sa Pilipinas. Alright. So, a week from now, hopefully, makarating na yung labi ni Leah, kasama, of course, accompanied by her sister na si Joy, yung kanyang mga labi pabalik dito sa Pilipinas. Administrator Kaunan, kunin ko na lamang po itong pagkakataon habang nasa linya po namin kayo ng communication. I hope you don't mind. Kasi itong weekend, nakauwi ng lahat. I think yung last batch ng mga Filipino seafarers sakay ng MV Magic Seas, na inatake ng mga Houthi rebels niya sa Red Sea. In total, nakauwi na po silang lahat 17. So ano po yung mga assistance naman o tulong na ipamahagi ng DMW kasama ng OWA para sa ating mga Filipino seafarers na ito? Katulad din po, no, kasi kinukonsidera din po natin sila na naging biktima rin, no, nung nangyayaring tensyon diyan po sa gitnang silangan. Pareho pa rin po ang assistance, no, pagdating po sa Department of Migrant Workers, nagbigay po tayo ng 75,000 pesos at pagdating ho sa OWA ay 75,000 din po. All in na ho yan sa OWA dahil idinagdag na ho natin yung kanilang reintegration assistance diyan, Sir Ray, kasi dati ho nung ni-review ko yung proseso, meron pa silang kailangang pupunta pa sa opisina ng OWA para mag-process ng additional financial assistance na reintegration. Ang sabi ko sa team natin, padaliin natin, no, tayo na magproseso in advance para maibigay agad natin sa airport. At kasi kung makikita natin yung sitwasyon nila, no, not just the trauma and everything, yung paano magsimula ulit kasi hindi agad sila makakabalik dun sa kanilang trabaho. So yan po, in total pagdating sa OWA at DMW, Sir Ray, 150,000 po ang binibigay natin sa ating mga kababayang Marino. Ayan, and sana kapiling na nila, no, yung kanilang mga mahal sa buhay sa mga oras nito, or at least in transit na sila, pabalik na sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamilya. Well, maraming po yan, Sir Ray. okay. Yung administrator, ito napaka-importante nito para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga kamag-anakan ng mga dependents ng ating mga overseas Filipino workers. Dahil itong OWA scholarship, napakahalaga po nito lalo na pa sa mga panahon na yon. So, nagsimula na po ba itong bagong batch ng OWA scholarship pagtanggap ng OWA? Sir Ray, salamat sa pagkakataon, no, na i-anunsyo ko to. Alam ko marami tayong mga
kababayan na nag-aantay dito sa anunsyong ito. At dito ko naklaruhin for the first time lahat ng detalya, Sir Ray, para Go ahead po. para isahan na lang. Unang-una ho sa lahat, ang application period po para sa tinatawag na OWA Scholarship or yung Education for Development Scholarship Program or EDSP and the OFW Dependent Scholarship Program. Dalawa po kasi ang programa natin pagdating sa scholarship or ODSP mula sa OWA. Ito Okay. Muli naputol lang ang ating linya ng komunikasyon, pero napakahalaga nung napakahalaga nung impormasyon na yan dahil ito po yung OWA Scholarship. OWA Scholarship ito po, po ito. Sir Ray, Sige po. naputol tayo, Opo, pero ito na po ulit ako. Sige po, pero napakahalaga po niyan, Administrator, go ahead po. Sige po. So this is for school year 2025 to 2026, mga kababayan. Ang application period po ay from July 16 to July 31, 2025. Unahin ko na hong sabihin na meron ho tayong dedicated na online application portal. Pupunta lang ho kayo sa scholarship.owa.gov.ph. Ulitin ko po, mga kababayan, from July 16 to July 31, 2025, kayo po ay tumungo sa website na scholarship.owa.gov.ph. Ang tanong po ng ating mga kababayan, Sir Ray, pagdating po ba dito sa Education for Development Scholarship Program, EDSP, at sa OFW Dependent Scholarship Program, ODSP, Admin PYM, ilan ba ang available slots for 2025 and 2026? Kasi Sir Ray, alam nyo naman po, sa kahit ano naman sa gobyerno, limitado yung ating pondo, pero minamaximize ho natin yan. Yan ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. So currently po, meron ho tayong mahigit kumulang 20,000 scholars. Okay. Okay. Pero ang bubuksan po nating slot pa for 2025-2026 ay 6,600 scholars, mga kababayan. 5,000 para sa ODSP at 1,600 para sa EDSP. Ano po ba ang diferensya ng dalawa? Yung Education for Development Scholarship Program or EDSP ay para po sa mga anak at mga kapatid o kaya kapatid naman ng active OWA members. Tandaan lang po, isa lang po bawat pamilya ang pwedeng makonsidera. Ang aplikante po ay dapat ibig sabihin yung children, yung anak or yung kapatid ay dapat single, not more than 30 years old, meron pong general weighted average ng at least 85% at wala pong baksak na grado. Kailangan po enrolled in a Philippine-based college or university at ang assistance pong available ay 60,000 per year. Pagdating naman po, so ito pong EDSP, ito po yung merong 1,600 slots na available for this year. Yung susunod naman po ay yung OFW Dependent Scholarship Program or ODSP. Again, ito po ay para sa anak or kapatid ng active OWA member. Ang aplikante, single. Dapat po for incoming first year, hindi lalampas ng 21 years old. Para naman po sa enrolled na from second year college hanggang fifth year college, ay dapat po hindi lalampas ng 30 years old. Ang OFW ay dapat walang income na more than $1,000 a month. Iniba na natin to. At meron pong general weighted average na at least 75% at enrolled in a Philippine-based college or university. Okay. Ito po ay may assistance naman, Sir Ray, ng 20,000 per year. Okay. So ito pong project natin na ito, meron naman ng ODSP na 5,000 tayong slots na bubuksan po dyan, Sir Ray. 5,000. Okay. So ito po ay pinapadali na natin, Sir Ray. Kung nakita nyo po, meron na tayong online portal. At alam nyo, may tip ako sa ating mga kababayan, sa mga ating OFW mga kababayan, yung pong anak ninyo ang pag-applyin nyo diretso at siya ang may alam na mga impormasyon. Okay. At I'm sure, Sir Ray, alam mo naman ang mga kabataan ngayon, mga nasa college, mas magaling pa mag-computer kaysa sa atin. Totoo po yan. Kung digital lang naman, mga social media platforms,
ay walang tatalo sa mga estudyante natin. Walang tatalo. At yun ang tip ko, sa July 16, syempre, July 15, no? Yung, kasi first come, first serve, ang makukonsidera, ay tingnan nyo agad at kayo'y mag-login o agad sa scholarship.owa.gov.ph. I-maximize ko na po ang aking pag-guess sa inyo, Sir Ray. Tandaan po, ito po ay para sa active OWA member. So, ang tanong ng mga tao, paano ba admin PY maging active OWA member? Kayo po ay dapat nagre-renew every 2 years. At Sir Ray, ito lamang po ay $25. Hindi pa po nag-aakyat yan. Simula 43 years ago, $25 na ho ang bayad sa OWA for every 2 years. At ngayon po, pwede na pong gawing online yan at magbayad sa opisina ng OWA or sa malapit na 7-Eleven na convenience store. Pero, Sir Ray, under sa bagong Pilipinas, ang next phase natin dyan is yung purely online payment para mas madali sa ating mga kababayan. So, abangan po yun. Pero sa ngayon, inaayos lang po yung sistema natin. That's how you can renew. You can go online to renew and then pay po. Para sa mga kababayan natin abroad, may shortcut na naman akong tip. Pwede nyo pong pabayaran sa inyong kamag-anak dito na malapit sa OWA office or sa any 7-Eleven na convenience store po. Basta yung babayaran ay halagang $25. Tama ba? Opo, sa ngayon po, Sir Ray, yan ay 1,400 plus lamang. Pero may question lang ako, admin. Paano kung pumalya? Halimbawa, pumalya siya, hindi siya nakabayad ng 1 taon. For some reason, kung ano man ang circumstances, hindi siya nakabayad. Pero gusto niyang habulin yung backlog niya, yung arrears niya. Pwede ba yun? Meron po tayong first 6 months, no, na palugit na pwede po niyang bayaran. Pwede po niya, wala po tayong backlog system, pero meron tayong, pwede siyang mag-member agad-agad, no? Yun ang maganda sa OWA eh. Sir Ray, ang importante po sa amin kasi, sa atin, na ang prinsipyo natin dyan, pag OWA member ka, mas protektado ka. So, wag ho kayong mahihiya na, naku, nung 1 taon pa dapat ako nagbayad. Okay lang ho yan, basta bayaran nyo po, i-renew ninyo, nang ma-experience nyo po yung mga benepisyo. At sa mga susunod na linggo, Sir Ray, sana mag-guest ulit ako sa inyo dahil marami ho tayong i-anunsyo ng mga bagong benepisyo para sa mga OWA members. Well, ma'am, admin, schedule na namin kayo for next week, next Monday ulit. Para dito sa Global na tayo. Ayan, narinig ni Stephanie. Ayan, tuwan-tuwa si Stephanie. Stephanie, please, kasi may bago tayong anunsyo na sakto yun, sakto yung Monday, next week. Tuwan-tuwa po si Steph, tumatalon sa tuwa nung nalaman niyang mag-guest kayo ulit sa Monday na schedule. Sana gawin nating regular. Para ma-anunsyo natin. Gagawin po nating regular. Baka i-invite ko na po kayo magprograma dito sa Radyo Pilipinas World Service for a regular program dito sa atin. Hindi po kami nagbibiro para kasi sa mga OFWs natin. Hindi po kami nagbibiro dahil itong himpilang ito is talagang geared towards the service for our overseas Filipino workers. And of course, sino pa ba ang dapat nating kapartner dito kundi ang DMW at ang OWA sa pangunguna po ninyo, Administrator Kaunan. So, July 16 po ang simula ng scholarship application po. July 16. Pag ng midnight niyan, July 15 to July 16, pwede na po kayong mag-login. So, mga kababayan, yung kanyin mo pong mga suggestions at recommendations, alam ko po, kaya po nagma-massive info campaign kami, Sir Ray, para malaman nila paano ba mag-qualify, ano ba yung mga requirements, at saan ba kami pupunta para mag-apply. So, yun lang po. Punta lang kayo sa scholarship.owa.gov.ph. With that, Administrator, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo muli sa ating program dito sa ating himpilan at sa programang Global na tayo. Like I said before, sa opening ng ating programa, it's nice to hear your voice again. Kasi doon sa kabilang himpilan sa ating sister station sa Radyo Pilipinas, doon sa tahanan ng OFW, laging natin nakakasama si Administrator. Pero this time, dito naman sa ating Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Administrator. Mabuhay po kayo and we expect to hear from you again next week, Monday. Maraming salamat Administrator.
Sir Ray, maraming salamat po. And again, patuloy po tayong magbibigay ng serbisyo sa ating mga OFWs. Again, mula sa puso, no, ng tahanan ng OFWs ang OWA, maraming salamat po sa pagbibigay nyo sa amin ng oportunidad ngayong umaga. Ang ating pong OWA Administrator, walang iba kundi si Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Ayan. So, nang ganda ng mga impormasyong pinahatid sa atin ni Administrator. Kaya doon sa ating mga overseas Filipino workers, saan man kayo naroroon, anong oras nyo man kami napapakinggan na susubaybayan. Ano po, paalala, sa July 16, simula na yung pagpa-file. Kung gusto nyo mag-avail ng scholarship mula sa OWA, ano na po yan, bukas na po yan, July 16. Punta lamang po kayo sa website ng OWA. At yung pong mga requirements na nabanggit ni Administrator, sana po ay napakinggan nyo mabuti. Pero huwag kayong mag-alala, uulit-ulitin po natin itong mga bahagi ng naging panayam natin kay Administrator Kaunan para po mas lalo po kayong mabigyan ng impormasyon kung paano po ninyo ito ma-avail. Okay? At ano yung mga requirements. Pero may mga tip na si Administrator Patricia Yvonne Kaunan para hindi na kayo mahirapan. Yung mismong mga kamag-anak ninyo na nandito na sa Pilipinas, yung inyong mga anak na nandito na sa Pilipinas, siyempre mga kolehiyo yan, high school o college, no? Na mag-a-avail ng scholarship. Hayaan niyo sila ang mag-access nung digital platform, okay? Para hindi na kayo mahirapan. Dahil sila naman tama yung sabi ni Administrator, sila naman yung nakakaalam kung anong kurso yung kukunin nila, kung anong educational field na patutunguhan nila, at kung ano man yung mga requirements na kinakailangan sa eskwelahan, okay? At kung meron din naman, sabi nga ni Administrator, I think yung sinabi niya, for an OFW to avail of the scholarship program para sa kanyang pamilya, sa kanyang immediate family, lalo na sa mga anak niya nag-aaral, kinakailangan active member po kayo ng OWA. How can you be an active member of OWA? Sabi nga ni Administrator Kaunan, dapat meron kayong yung members, may binabayaran, di ba? Yung membership sa OWA, which is $25 for 2 years, hindi po yearly, 2 years, no, $25. Ngayon, para hindi rin kayo mahirapan, kung gusto po ninyo, hayaan nyo na yung pamilya nyo o yung mga anak ninyo ang magbayad ng OWA membership na yon para sa inyo dito sa Pilipinas. Ayan, okay? Para ma-avail nyo po yan. Lahat, yung mga serbisyo, mga programa, lalo na scholarship para sa ating sa inyong mga anak na nag-aaral. 6,000 slots, tama ba? More than 6,000 slots. I think that's 6,600 slots ang bubuksan para sa scholarship program ng OWA. Okay? So, ano pang hinihintay ninyo? July 16 po yan. At umantabay lamang po kayo dito sa ating sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service at sa programang Global na Tayo para po sa mga requirements na ito. Uulitin po natin ang mga requirements na yan for the benefit ng ating mga overseas Filipino workers. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Master Control, si Miss Susan Aizon, sa Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course, ang ating production team, si Jerome, at ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Bago po ako tuloy magpaalam, paalala lamang, please like, share, follow, and subscribe. Ito pong ating mga social media platforms. Yung ating pong Radyo Pilipinas World Service Facebook page, paki-follow, like and follow lang po. And of course, sa ating YouTube channel, paki-subscribe. At lagi pong tumutok sa ating real-time audio broadcast sa ating pong PBS audio streaming Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat mula dito sa Pilipinas. Isang mapagpalang pagbati at magandang araw po sa inyong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!